Malamang nanginginig na niya si Maudigs. Matapang si Maudigs. Sabi nga ni Maudigs doon sa subpe na sa kanya ng Quezon City RTC sa kasong final ni Franz Castro. Ino-opresan niya ako ni Franz Castro. Pakulong na lang niya ako. Yung mga minions, mga kababayan ni Maudigs sa Kaninday na paranoid na naman. Bakit niya, Mr. Maravillas? May dalawang congressmen kasi mga kababayan na nag-file ng resolusyon sa Congress na nananawagan mga kababayan sa ating gobyerno na makipag-cooperate na daw tayo sa investigasyon na gustong gawin ng International Criminal Court kay Maudigs. Ngayon, ang itinuturo nila, matik, si Martin agad, mga kababayan ang tinuturo nila na utak. Ito po, mga kababayan, yung balita ngayon from Impact Leadership. House resolution calls for government cooperation with ICC. Na paranoid po yung mga yung mga kampo ni Maudigs. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated ng mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer GrabCar rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airlines, domestic and international po, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number niya po 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Ibalik na po tayo sa ating kwento. Di niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan? Resolution pa man lang po ito. At yung author po ng resolution, si Congressman Benny Abante ng Manila, isang pastor po ng Baptist Church. Isa pagkakakilala ko po kay Congressman Benny Abante, independent po yun kung mag-isip. Hindi mo yun basta ma-impluwensya. Pastor may prinsipyo po yun. And yung Congress po, just like the Senate or the Sanggunian po, collegial body po siya. Hindi man po yung Congress nagdidesisyon na base lang po sa iisang tao. Nagdidesisyon po siya based doon sa majority. Kahit po nagpasa ng resolusyon ng isang member, kung hindi inapprove ng majority, so hindi po siya papasa. Di ba? Taranta tuloy mga kababayan. Ay taranta agad yung mga DDS. Sabay turo kay Martin Romualdez. Hindi man po hawak ni Martin Romualdez ang kaisipan ng bawat member ng Congress. Kahit nga po sabihin natin kaalyado, yung unit team nga, hindi hawak yung lahat ng ka-unit team, hindi hawak yung pag-iisip, yung sa partido nga po ng lakas. O di ba si GMA po?
chairman emeritus ng Lakas, tapos president ng Partido Lakas, si Martin Romualdez. Pero ano ang ginawa ni GMA? O di ba may attempt, mga kababayan? So ibig sabihin, hindi ayawak ni Martin Romualdez yung kaisipan ni GMA. Dating magkakapartido po, magkakasama. Ito pang si Congressman Benny Abante. At lalo kung yung members ng minority bloc, yung makabayan, independent po silang mag-isip. Maging sa Senado po, ganon. Pero ibigay ko muna mga kababayan sa inyo kung ano itong resolusyon. So sabi dito sa Impact Leadership, cooperate with the ICC, House Committee on Human Rights Chairperson Benny Abante, and One Rider Party List Representative Rads Gutierrez have filed House Resolution number 1477 urging the government to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court or ICC with respect for its investigation of the alleged crime with the jurisdiction of the ICC committed in the Philippines in the context of the war on drugs. Tapos niya Mr. Maravillas, malamang nanginginig na niya si Maudigs. Matapang si Maudigs. Sabi nga ni Maudigs doon sa subpena sa kanya ng Quezon City RTC sa kasong final ni Franz Castro. Ino-oppress niya ako ni Franz Castro. Pakulong na lang niya ako. Sagot naman po ng isa pang kalyado ni Franz Castro, yung Gabriela representative si Brusas. Wala man na niyang pumipigil sa kanya kung gusto niya pumasok. O, diba? So, huwag kayong mag-alala, mga DDS. Kayang-kaya to ni Digong. Ba't kayo natataranta? Diba? Sabi rito, the House Resolution pointed out that despite the country's withdrawal from the Rome Statute, the jurisdiction of the ICC was reinforced by the Supreme Court of the Philippines when it rendered a judgment stating that the ICC retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. The ICC has maintained that it retains jurisdiction with respect to any alleged crime that occurred in the Philippines while it was a state party to the Rome Statute from November 1, 2011 up to March 16, 2019. So yan po mga kababayan, yung dalawang congressmen, si Congressman Abante ng 5th District yata ito ng Manila, saka si One Rider Party List Representative Gutierrez, yung nag-file ng House Resolution. Remate na niya Mr. Maravillas. May sword of Damocles na nakaumang sa ulo ni Digong. O ngayon, because of this news, nag-react na rin po yung DOJ. Ito po, sabi ni Secretary Remulla, Philippine cooperation with ICC needs study niya. Di niya Mr. Maravillas, ang analysis mo. Depende yan sa pag-ugali ni Digong. Pag inaway yung administrasyon, malamang madiretsuhan siya po. O diba niya Mr. Maravillas, parang ganun nga yung mangyayari. Sige kasi po ang pangaway ng mag-ama. Hindi kasi po manahimik si Maudigs. Gusto pang bumalik sa politika. Tumulong na lang kasi sa gobyerno. At huwag nang manggulo. Sige pang panggatong po. Pati sa Armed Forces at PNP nang gagatong. Kaya nga po si Congressman Dalipi nanawagan kay Digong. Ito po, Dalipi to Duterte spare Armed Forces PNP from partisan intrigues. Ginagatungan mo niya yung Armed Forces. Ayan I respectfully appeal to former President Rodrigo Duterte to recognize the paramount importance of keeping our armed forces and national police free from partisan politics. These institutions serve as the bedrock of our nation's security.
and their effectiveness relies on unity and impartiality, sabi po ni Congressman Dalipe. We have already achieved so much in our quest to professionalize our military and police service. Let us not squander what we have accomplished by putting the armed forces and the PNP in a bad light because of these baseless statements. Yun ang pakiusap po ni Congressman Dalipe kay Maudigs. Ginugulo niya po, you see? Kaya yun tuloy, baka napaisip yung ibang mga congressmen, buti pa niya, isurrender na natin si Maudigs sa ICC. What? Pero wala man yan po sa control, yung isipan ng mga members ng Congress. Wala man po yun sa control ni Martin Romualdez. Hindi man po lahat ng member ng Congress hawak niya yung kaisipan. Pag nainis po yung majority, magbubutuhan po yon. Si Martin Romualdez po, isang boto lang naman yon. Di ba? Although may influensya, siyempre, as Speaker of the House. Pero ang masusunod siyempre, yung majority, kung magbaliktaran at sabihin kay Martin, hindi niya po pwede yung ginagawa ng dating leader, nilalagay na sa peligro yung ating bansa. So panahon na siguro niya, speaker na i-approve natin itong resolusyon para i-allow na yung ICC pumasok dito. O diba? Sabi nga natin po, ang gumagawa ng sarili niyang problema, si Maudigs man lang po. Yung mag-ama, si Inday, siya man lang ang may gawa-gawa ng problema niya. Tapos pinapalabas nila, inaapi sila ngayon. Di ba? So bilang reaction mga kababayan, sabi ni Secretary Remulla, it needs a serious study on the part of the Department of Justice, considering we are no longer a member of the Rome Statute, yung ICC. So yung resolution mga kababayan ni Abante at ni Gutierrez happened a month after 3 Makabayan lawmakers filed a similar resolution. So madaling sabi, kung titingnan nating maigi, dati yung minority bloc lang yung gustong papasukin yung ICC. Ngayon nadagdagan na. Di ba? Possibly dahil po sa panggugulo po ng matanda sa administrasyon. Ito, kuwan ko man lang po, mga observations natin, analysis. Pag nakita siguro ng mga congressmen na lumalala yung panggugulo, pambabastos sa Kongreso ni Maudigs at saka po ni Inday, malamang sa malamang ipapasa nila yung resolusyon. Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video. Post your comments po kung ano yung masasabi ninyo. Suportado po ba ninyo itong resolution ng 2 congressmen? Pabor ba kayo o hindi? Ayos pa. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.